Hi guys, welcome to Earth of Zeal. Nandito tayo ulit. At ang susunod na unit na ipapakita ko sa inyo ay si WE T-Rex High Kappa. Ayan. So, itong variant ni T-Rex ay silver. Okay, so ito ang silver and yung black. Nakita nyo naman na yung black. So dalawang variant sila ng kulay. Okay, silver and black para kay T-Rex High Kappa. Ito ay made in Taiwan. Okay, so maganda quality compared to China brands. Pero hindi ko sinasabing pangit lahat. Ang gusto ko lang sa Taiwan, lalo na dito sa WE, marami kang parts na baga compatible sa kanya. Okay. At yung ibang aftermarket parts pwedeng i-modify para pumasok dito. So ayan, ito si WE T-Rex High Kappa silver. Okay, ayan, made in Taiwan. Ayan siya. Okay, ito ang order ni Captain Ignacio Mario Alonzo ng Leyte. Cap, maraming salamat sa iyo sa suporta mo at sa tiwala mo. Okay, I'm sure mag-e-enjoy ka dito. Ito yung High Kappa. Alright. Yan. Okay, so lagyan na natin ng BBs muna and gas. Okay, so ito yung magazine nya. Ito ay High Kappa. Bakit nga ba High Kappa? High Kappa, high capacity. Okay, so yung isang, kumbaga High Kappa tsaka single stack eh. So yung single stack, yun yung magazine ng 1911, yung tinatawag nating 45. Okay, so ang pangalan talaga ng model na yun ay 1911. Okay, so yun ang tawag sa kanya. Ito yung double stack. Bakit double stack? Lagyan muna natin ng bala. Okay, so ito, hatakin nyo yung itong follower nya, hatakin nyo yan pababa, tapos lalagay kayo ng BBs dito. Ayan, ito, kita nyo yan, ito maluwag, medyo malaking space, doon kayo maglalagay. Oh, ayan. Kaya siya double stack. Ayan, diba? Left, right, double stack. Ang single stack magazine, isang linya lang, isang stack. Okay, so ito ang capacity, maximum capacity nito nasa 31, 32, sagad yun, sagad. Pero ang recommended recommended na bilang ng bala at least mga 20, 25. Marami na yun eh, masyado na marami yun. Bakit nire-recommend yun? Nakita nyo yung spring, pag pinuno nyo yan, yung spring mababata, mapupersa,
tawag doon? Mape-pressure. Yung ba yung tawag doon? Basta mape-persa na palagi siya nakaganon kung palagi niyong pupunuin. Diba? So ang tendency nun in the long run, mabilis siyang lalambot kasi persado eh. Unlike sa ganito, medyo naka-relax yung spring. Ayan, diba? Hindi masyado. So yun lang mga iingatan natin, yung mga basic pero importanteng iingatan natin. Bilang ng bala, kung gusto nyo maraming bala, bili kayo maraming magazine. Yun yung first upgrade nyo. Okay? Wag yung kung ano-ano nasa loob ang una nating isipin kasi brand new to eh. So in time mag-upgrade kayo in time, pero since brand new yan, sirain nyo muna kung ano yung mga piyesang ano, diba? Kumbaga sulitin nyo muna yung stock parts niya hanggang sa masira. Kung ano yung masira, yun yung muna palitan. Kasi pag pinalitan nyo lahat yan ng isang bagsakan, medyo mabigat yun. Okay, mabigat sa bulsa. Unlike sa, kunyari, nasira yung nozzle, muna pag-upgrade nyo. Kunyari, yung chamber, inner barrel, paunti-unti, huwag yung biglaan. Kasi sayang eh. Brand new to, tapos up, di ba? Ang unang upgrade talaga niyan, magazine. Extra magazine, mga 3-4. Para at least, kasi etong magazine, yung gas kasi natin, green gas, kada pumuputok tayo, lumalamig. Kasi syempre, nagre-release siya ng gas, so lumalamig to. Lumalamig tong loob nito. Number 1 na to, lumalamig. And syempre, ang pressurized na gas, di ba? Pag ni-release mo, malamig yun. Lalamig siya. Okay, so ang tendency nun, ang gas na malamig hindi magpo-perform ng 100%. Paano ba i-explain yan? Kumbaga, ang gas pag lumamig, humihina yung pressure, di ba? Tama ba? Pag mainit, mas malakas yung power, di ba? So pag lumalamig yung magazine, yung loob nito malamig, humihina yung pressure. Okay? So pag nag-release ng gas na malamig, mahina yung FPS. Yun. Unlike sa bagong karga tapos mainit, ayan yung normal condition ng green gas eh. So pag nag-release siya, kaya kung mapapansin nyo, unang putok malakas. At sa susunod na, yun, pababa na ng pababa kasi lumalamig na to. Okay? So, yun ang logic niya. Kaya, para maalagaan nyo rin to, hindi malalaspag, bumili kayo ng extra. Dalawa, kahit isang extra, tapos susunod na yung, di ba, para palitan. Hindi yung, pag naubos nyo na, kakargahan nyo ulit. Di ba? Kakargahan nyo ulit. Eh di, kahit bagong karga yon, malamig to, ganun pa rin ang FPS nun. Okay, so ayun siya. Ito, kargahan natin ng gas muna. Okay, so may laman na to, dagdag lang tayo para lang mapakita. So sa paglagay ng gas, upside down, hindi ganito, lalong hindi pa ganun. Kasi kung familiar naman kayo sa gas, at sa mga hindi, may parang liquid yan sa loob. Okay, so yung liquid nya andyan. Pag nagkarga kayo, wala kayong makakarga kundi hangin. Ito dapat ganyan. Okay, press down.
Tapos salpak sa unit. Wait lang. Nililisin ko na ito, please. Okay. So, ayan. Okay. Ito ang unit ni Captain Ignacio Mario Alonzo ng Leyte. Okay, sir. Thank you very much ulit. And balik tayo sa unit. Again, always tutok sa safe direction. At syempre, pag hindi pa kayo ready pumutok or pag hindi pa kayo ready pumutok, dapat nakalabas yung trigger finger nyo. And mamaya may papakita ko sa inyo. Kasa muna natin. Either ito, kakasa niya. Okay? So, ito yung pakita ko muna yung unit niya. So, ito yung yan. Ito yung lock. Okay? So, ito yung thumb safety or ano ba? Safety lever, kung anong gusto nyo itawag dyan. Ambidextrous yan. Makikita nyo, ito ginagalaw ko sa kabila using my thumb. Ayan, ha? Okay, so pag nakataas, nakalock yan. Huwag yung pipilitin, syempre. Okay, basta nakalock yan. And kung mapansin nyo to, ayan o. Ito naman ang grip safety. Okay? So, pagka naka-unlock yan, okay, at hindi naka-press sa palm sa palad nyo ang ito, hindi rin siya puputok. Ayan o. Naka-unlock yan, ha? Okay, so dalawang safety feature niya, itong grip safety tsaka yung thumb safety. Okay, so pero syempre importante pa rin na nakalabas yung trigger finger nyo pag di pa kayo ready pumutok at dapat nakataas yan. Okay, so ayun siya. Testing natin ang FPS gamit ang 0.20 BBs. Okay, firing. $353.7. Ayan, 353.7. Oops. Pangalawa. 349.5. And last 347. So yan, 347. So yun nga, kita nyo, di ba? Unang putok 353, tapos 349 ba yun? Tsaka 347. So sa putok kayo ng putok, ayan, lalamig yan. Siyempre yung loob nito lalamig. Yun, hindi siya magper-perform ng 100%. So, pero normal yun. Ganun talaga lahat. Okay? So, blowback test tayo. Firing. Ayan. Kita nyo? Ayan. Wala na. Yung huling putok natin, supot. Well, wala na siyang bala, pero sa chamber meron pa to sigurado. And kita nyo yung trigger, hindi bumalik ng ano. So ibig sabihin, kulang na sa gas. Okay, ayusin natin. Wait lang. Nasaan na yung ano? Wala pala dito yung toolbox. Wait lang, sisikipan ko lang tong inlet valve. Okay, so pagka
Pag brand new kasi galing sa factory, okay, so syempre ina-assemble nila yan, di ba? So yung pag-assemble naman nila, syempre pasok mo lang yung screw, ay yung ano, yung mga valve, yung mga screw, hindi naman nila kumbaga ina-assemble na ano, kumbaga good to go na, kumbaga ganun. Kailangan mo pa rin i-double check. Pero wait lang, kukuha lang ako tools, sisikipan ko lang to, dyan lang kayo, okay? So ito, di ba, nirelease ko yung gas. Tapos ano lang natin to, higpitan lang natin ng konti ang mga valve just to make sure na ayan. So ayan, ito yung tool, ito yung valve tool, diba? So ito yung valve nya. Okay, dyan tayo nagkakarga. Tingnan natin ha. Ayan naman pala eh. Baka hindi lang diretso yung pagkarga ko kanina. So anyway, check na rin natin. Ayan, baka hindi lang diretso yung ano natin, karga kanina. So balik na tayo dito. Okay, lagyan tayo dito ulit ng bala. Para ayan, check natin. Okay, again, blowback test. Okay, firing. So ayan, pag nag-lock na yung slide, wala na siyang bala, ibig sabihin. Tapos ayan, unang-una nyo gagawin, release nyo yung magazine. Ito yung mag release. Okay, so release nyo yung magazine. Right-handed ako, so gamit ko yung thumb. Ayan, release magazine. Baba nyo yung slide stop. Ito yung slide stop. Okay, pwede nyo rin release gamit ang thumb nyo. Tapos hammer down, syempre tutok pa rin sa safe direction kung saan walang tatamaan, basta safe. Okay, hammer down. Okay, so yan, hindi na naka-engage. Okay, so wala, safe na yung unit. And syempre nakapaligid sa inyo kung meron mong biglang makialam ng ang ano nyo. Pero dapat responsible kayo, meron kayong gun case. Okay, at syempre kung may mga bata sa inyo, kailangan ilayo nyo yung mga laruan natin, kasi laruan lang pero masakit pa rin to. So nakakabulag yan, lalo na pag ano, matamaan directly sa mata. Nakakabulag tong, kahit ganito lang to, kahit laruan lang siya, non-lethal, pero yan, nakakabasag nga ng bote, nakakabutas nga ng lata, di ba? Imagine nyo na lang kung anong damage magagawa. Okay, so ano pa ba? Yun lang. And para kay Sir Ignacio, I'm sure mag-enjoy kayo. And yan, pakita ko lang ulit. Hindi pa kayo naka-follow sa aming Facebook page, and like and follow sa aming Facebook page. Makikita nyo yan somewhere here. Pati meron din kaming YouTube channel.
Okay, search nyo lang Airsoft Zeal. Okay, Airsoft Zeal, Z-E-E-L ang Zeal. Okay, so ayun lang.